Abigail's point of view. 20 taong gulang pa lang ako pero matagal ko nang natutunang huwag umasa na maging madali ang buhay. Habang ang ibang babae na kaedad ko nasa kolehiyo, nag-iisip ko anong kursong kukunin at kung saan magtatrabaho pagkatapos ng graduation. Ako naman, matagal nang tumigil sa pag-aaral para alagaan ng kapatid kong si Miko. 7 taong gulang pa lamang si Miko at kung may isang taong pinakamahalaga sa buhay ko, siya yun. Hindi naman ako nagsisisi sa naging desisyon ko. Masakit lang minsang isipin na kung naging maayos sana ang buhay namin, baka pareho kaming may mas magandang kinabukasan. Maliit lang ang barong-barong na tinitirhan namin sa gilid ng isang maruming estero. Kapag malakas ang ulan, kailangan naming maglagay ng timba sa iba't ibang bahagi ng bahay dahil tumutulo ang bubong. Kapag tag-init naman, halos hindi kami makatulog sa sobrang init. Pero kahit ganun ang buhay namin, tinitiis ko lahat para kay Miko. Ang mahirap lang ay hindi kaming dalawa lang ang problema ko. Nariyan din ang ama naming si Dado. 45 taong gulang na siya pero mas madalas ko pa siyang makitang nakatambay kesa naghahanap buhay. Nung bata pa ako maayos pa siya kahit papaano. Hindi man kami mayaman, nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero simula nang malulong siya sa droga at sugal, unti-unting nasira ang lahat. Halos wala ng linggong hindi kami nag-aaway. Minsan umuuwi siya ng lasing. Minsan naman wala siyang paramdam ng ilang araw. At kadalasan, may nawawala na namang gamit sa bahay. Isang hapon habang naglalaba ako sa likod bahay, napansin kong wala na naman ang maliit naming electric fan. Pagpasok ko sa loob, agad kong hinanap ang ama kong si Dado. Pa, nasan yung electric fan? Nakaupo siya noon sa lumang bangko habang nagyoyosi. Ano na naman bang pakialam mo? Napapikit ako sandali. Wag mo nga akong sagutin ng ganyan. Tinatanong kita kung nasan yung electric fan. Ibinenta ko. Parang normal lang niyang sinabi yun. Binenta mo na naman? Paano na kami rito? Inis kong sabi. Ano ngayon? Napataas agad ang boses ko. Ano ngayon, pa? Yun na nga lang halos ang gamit natin dito Mainit na nga sa bahay, binenta mo pa. Paano na kami ng kapatid ko? Hindi ka ba talaga naaawa sa amin? Natawa lang siya. Para ka namang hindi sanay. Lagi na lang bang ganun? Kapag may makita kang gamit, ibebenta mo. Paano naman kami ni Miko? May pagkain naman tayo Mas mahalaga pa ba sa'yo yung electric pan? Natawa ako sa inis. May pagkain? Yung bigas na kinakain natin ngayon, ako bumili. Yung ulam natin, ako rin ang naghanap ng paraan. Ano bang ambag mo rito bukod sa problema? Agad siyang tumayo. Huwag mo akong bastusin Anak lang kita, Abigail. Hindi kita binabastos. Sinasabi ko lang ang totoo. Buti na lang at dumating si Miko mula sa labas. Dahil kung hindi, baka mas lumaki pa ang away namin. Ate, gutom na ako. Agad kong pinigilan ang sarili ko. Okay, sige, alika na, pakakainin na kita. Kalmado kong sabi. Pagkatapos nun ay hindi ko na kinausap si Papa. Sanay na rin naman ako kahit paulit-ulit lang ang nangyayari. Kapag may pera siya, nauubos sa bisyo. Kapag wala siyang pera, kami ang naghihirap. Napakawalang kwenta talagang ama. Pagsapit ng gabi, maaga naming pinatulog si Miko dahil may pasok pa siya kinabukasan. Ako naman ay nag-aayos ng ilang damit na lalabhan ko sana sa umaga, habang si Dado nakaupo sa labas ng bahay. Payapa ng paligid nang bigla kaming makarinig ng malalakas na katok sa pinto. Napakunot noo ko. Gabi na nun at bihira namang may bumisita sa amin. Muli namang kumatok ang kung sino mang yon at mas malakas na ngayon. Pa, may tao. Hindi siya sumagot. Napansin kong parang bigla siyang kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at binuksan yon at nakita ko ang 3 lalaking nasa labas. Nakaitim silang lahat at mukhang hindi taga roon sa lugar namin. Ikaw ba si Abigail? Tanong ng isa. Opo. Tama, ikaw nga. Napakunot noo ko. Sino po sila? Hindi nila ako sinagot. Sa halip ay tumingin sila kay Papa. Doon ko napansin na namumutla ng mukha ng ama ko. Boss Dado, mukhang oras na para mag-usap tayo. Nang marinig ko yun, mas lalo akong nagtaka.
Ano bang nangyayari? Isa sa mga lalaki ang pumasok sa loob ng bahay nang hindi man lang naghihintay ng pahintulot. Sunod naman ang dalawa pa. Agad kong hinawakan si Nico na noon ay kagigising lang dahil sa ingay. Ate, sino sila? Pagsapit na gabi. Wala, dito ka lang sa tabi ko. Seryosong nakatingin ng mga lalaki kay Dado. Maya-maya, umupo ang isa sa kanila at naglabas ng ilang papel. Dado, ilang buwan ka na namin hinahanap ah. Napalunok ang ama ko. Nag-iipon lang ako. Natawa ng malakas ang lalaki. Nag-iipon? Yan naman ang sinasabi mo palagi pero wala ka namang naiipon. Hindi ko na napigilang magsalita. Pwede bang may magsabi sa akin kung ano bang nangyayari rito? Napatingin sa akin ng lalaki. May utang ang ama mo. Napairap ako. Kung utang lang, hindi na bago yun. Nagkatinginan silang tatlo. Pagkatapos ay sinabi ng isang bagay na nagpabigat sa pakiramdam ko. Hindi maliit na utang ang pinag-uusapan natin. Mahigit 10 milyong piso ang utang niya. Pakiramdam ko, mali ang narinig ko. Ano? 10 milyon ang utang ng tatay mo, kaya dapat lang magbayad na siya sa amin. Napatingin agad ako kay Papa. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pa, ano bang kalukuhan to? Tahimik lang siya at parang walang balak magsalita. Habang ako naman, nagsisimula ng kabahan. Pa, magsalita ka naman oh. Ano ba tong sinasabi nila? Napayuko siya at dun ko nalaman na totoo ang sinasabi nila. Pakiramdam ko, sasabog ang ulo ko sa galit. 10 milyon? Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking utang? Wala kang trabaho eh. Saan mo nakuha yan? Ilang taong ka nang walang matinong hanap buhay tapos sasabihin mong may utang ka pang 10 milyon? Abigail, wag ka na munang maingay. Ako pa ngayon ang maingay. Patingnan mo nga tayo. Tingnan mo yung bahay natin. Wala na nga tayong maayos na gamit eh. Tapos malalaman kung may utang ka palang ganyang kalaki. Sinusubukan ko namang ayusin. Anong inaayos mo? Mas lalo ngang lumalala. Binalot ng katahimikan ng buong bahay. Maging si Miko hindi na nagsasalita. Nakakapit lang siya sa braso ko. Pagkatapos ay nagsalita muli ang isa sa mga lalaki. Hindi na importante kung paano siya nagkaroon ng utang. Ang importante may kasunduan na. Napalingon ako. Ano? Anong kasunduan? Muli silang nagkatinginan. At ang sumunod nilang sinabi ang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Ikaw ang kabayaran ng utang niya. Ikaw ang pambayad sa amin ng ama mo. Halos malagutan ako ng hininga sa narinig ko. Huwag nga kayong magbiro ng ganyan. Walang nagbibiro dito, miss. Ano bang ibig niyang sabihin? Diretso kong tiningnan ng lalaki. Hindi ka naman tanga. Binenta ka sa amin ng tatay mo para wala na siyang utang. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ako agad nakapagsalita. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi niya. Pagkatapos, dahan-dahan na kong napalingon kay Dado. Pa, sabihin mong hindi totoo yun. Halos manginig ang boses kong sabi. Pero hindi siya sumagot. Pa, tumingin ka sa akin. Sabihin mong nagsisinungaling sila. Nanatili pa rin siyang nakayuko. Doon ko tuloy ang naramdaman ng galit. Bakit ginawa mo sa akin to? Bakit? Ano bang akala mo sa akin? Gamit na pwedeng-pwede mong ibenta? Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Wala na akong ibang paraan. Natawa ako sa sobrang galit. Wala kang ibang paraan. Yun ang sasabihin mo sa akin. Ilang taon na kaming nagtitiis ni Miko dahil sa mga bisyo mo. Ilang taon na kitang pinagtatakpan sa mga kapitbahay. Ilang taon kong sinusubukang intindihin ka kahit halos wala ka ng ginawang tama bilang isang ama. Tapos ngayon sasabihin mong wala kang ibang paraan. Abigail, makinig ka na muna. Hindi. Ikaw ang makinig. Anak mo ko. Hindi ako gamit na pwede mong ipambayad kapag natalo ka sa sugal. Wala nang nagsalita pa bukod sa akin. Pati ang lalaki, hindi nagsasalita. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay namin ni Nico? Alam mo ba kung ilang beses kaming natutulog na gutom dahil inuuna mo yung bisyo mo? Tapos ngayon pati ako ibebenta mo na?
Napayuko siya ulit. At doon ko napagtanto na wala siyang balak bawiin ang ginawa niya. Wala siyang balak na protektahan ako. Wala siyang balak na piliin kami. Pinili niya na ang pera. At sa gabing yun, habang mahigpit kong hawak ang nanginginig na kamay ni Miko, at habang tahimik na nakaupo ang ama ko sa harap ng mga taong pinagkakautangan niya, doon ko tuluyang naunawaan na hindi na anak ang turing niya sa akin. Isa na lamang akong bagay na pwede niyang ipambayad para makaligtas siya sa problemang siya rin naman ang gumawa. Wala na talaga akong nagawa ng gabing yun kung hindi sumama sa mga tauhan ng lalaking hindi ko pa nakikita. Pero hindi ako pumayag na hindi kasama si Miko. Kahit gusto kong tumanggi, kahit gusto kong tumakbo't ilayo si Miko sa lahat ng nangyayari, alam kong wala akong laban. Hindi ko rin maasahan ng ama kong si Dado dahil siya mismong dahilan kung bakit kami napunta sa ganitong sitwasyon. Habang inilalabas ako ng lalaki sa bahay, ni hindi man lang siya tumingin ng diretsyo sa akin. Nakaupo lang siya sa sulok na parang siya pang kawawa, samantalang akong ipinambayad niya sa utang na siya rin naman ang gumawa. Mahigpit kong hawak ang kamay ni Miko habang naglalakad kami palabas ng barong-barong. Ramdam kong panginginig ng maliit niyang kamay at alam kong natatakot siya kahit hindi niya lubos maunawaan ang nangyayari. Ate, saan po tayo pupunta? Bakit kasama natin ang mga taong to? At bakit parang galit ka kay Papa? Sunod-sunod niyang tanong habang nakatingala sa akin. Pinilit kong ngumiti kahit pakiramdam ko ay mababasag na ang boses ko anumang oras. Huwag ka na munang mag-alala. Sasamahan lang natin sila sandali. Basta manatili ka lang sa tabi ko ah. Ate, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Kasi kapag wala ka, sinong maghahanda ng baon ko? Sinong magtuturo sa akin kapag may assignments ako? Mas lalo akong nasaktan sa sinabi niya. Hindi kita iiwan, kahit ano pang mangyari, hindi kita pababayaan. Tumango siya pero halata pa ring nag-aalala. Pagdating namin sa sasakyan, ay doon ko lamang napagtanto kung gaano kayaman ang taong pinagkakautangan ng ama ko. Noon lamang ako nakakita ng ganong klase ng sasakyan ng malapitan. Malaki yun, makintab, at halatang mamahalin. Mabilis kaming sumakay ni Miko habang ang mga tauhan naman ay nasa harapan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa galit. Galit na galit ako sa ama ko. Galit ako sa sitwasyon namin. Galit ako dahil pakiramdam ko wala akong kontrol sa sarili kong buhay. Ilang beses kong pinunasan ng mga luha ko pero patuloy pa rin ang pag-agos sa mga yon. Ate, umiiyak ka ba? Tanong ni Miko. Napalingon ako sa kanya. Hindi. Ate naman nakikita ko kaya. Natawa ko ng bahagya kahit umiiyak. Masyado ka talagang matalino. May ginawa po ba akong mali? Wala kang ginawang mali. Galit ka po ba sa akin? Ano ka ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi umiiyak ka Hinila ko siya palapit at niyakap. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan sa nangyayari. Tandaan mo yan, ha? Maingat siyang sumandal sa balikat ko habang nagpapatuloy ang biyahe. Makalipas ang halos 1 oras ay nakarating kami sa isang napakalaking mansyon. Noon lang ako nakakita ng ganong kalaking bahay sa totoong buhay. Pakiramdam ko, ibang mundong napasukan ko. Mula sa malaking gate hanggang sa malawak na hardin at fountain sa harapan. Halatang napakayaman ng may-ari. Pagkababa namin ng sasakyan ay may babaeng sumalubong sa amin. Ikaw si Abigail? Tanong niya. Opo. Ako si Teresa. Ako ang namamahala sa mansyon na ito. Sumama ka sa akin. Naghihintay si Sir Vincent. Humigpit ang hawak ko kay Miko. Sasama rin siya. Ngumiti siya ng tipid. Huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa kapatid mo. Hindi ko alam kung bakit pero hindi pa rin ako kampante. Mabagal kaming sumunod hanggang sa makarating sa malaking sala. Doon ko unang nakita si Vincent. Kinuha sa akin ng babae ang kapatid ko dahil sila na ang bahala. Bago muli akong napatingin sa sinasabi nilang si Vincent. Sa totoo lang, nagulat ako. Sa isip ko kasi isang matandang lalaki ang makikita ko.
Yung tipong 50 o 60 anyos na may malaking tiyan at mukhang bastos. Pero mali pala ako. Matangkad siya. Ang angas ng dating. Gwapo't mukhang wala pa sa 40. Nakaupo siya sa sofa habang may binabasang dokumento. Nang mapansin niya kami, ay agad niyang inilapag yon at tumayo. Ikaw si Abigail, tama? Malamig ang boses niyang sabi. Opo. Tumingin siya kay Miko. At siyang kapatid mo? Tumango ako. Oo, siya nga. Ilang segundo siyang nakatingin sa amin bago niya itinuro ang sofa. Maupo ka. Hindi ako agad kumilos. Napansin niya yun kaya't napabuntong hininga siya. Mukhang natatakot ka sa akin. Hindi ako natatakot. Ano kung ganon? Naiinis lang ako dahil sa ginawa ng tatay ko. Binenta niya ako sa'yo. Bahagya siyang napangiti. Mas gusto ko na yan kesa sa takot. Napakunot noo ko. Huwag kang ngumiti na parang normal lang ang lahat. Hindi ko gustong nandirito ako. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Dahan-dahan akong umupo habang diretso ko siyang tinitingnan. Sige, makikinig ako. Pero gusto kong malinaw ang lahat dahil wala akong balak manatili rito. May sinabi ba sa'yo mga tauhan ko kung bakit ka naririto? Wala. Ang alam ko lang, ako ang ginawang pambayad ng tatay ko sa 10 milyon niyang utang. Ginawa niya akong gamit para ibenta. At anong iniisip mong dahilan? Huwag mo na nga akong paglaruan. Pareho naman nating alam ko anong karaniwang ginagawa ng mga mayayamang lalaki kapag bumibili sila ng babae. Napansin kong bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. At ano naman yun? Huwag mo nang itanong. Hindi, gusto kong marinig. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ang akala ko gusto mo kong gawing babae mo. Ang akala ko isa kang manyakis na bilyonaryo na sawang-sawa na sa mga modelong nakakasama mo kaya naghahanap ka naman ng bagong laruan. Tahimik siyang nakinig hanggang matapos ako. Pagkatapos, saka siya sumagot. Hindi kita binili para maging laruan. Asar akong natawa. Talaga lang ah? Oo. Kung ganun para saan ang ginawa mong pagbili sa akin? Hindi siya agad sumagot. Sa halipay pinagmasdan muna niya ako bago nagsalita. Gusto kong magkaroon ng anak. Napakunot noo ko. Ano? Gusto kong magkaroon ng tagapagmana. Mas lalo akong nalito. Hindi ko maintindihan. Kung gusto mong magkaroon ng anak, bakit hindi ka mag-asawa? Sigurado ako marami ang babaeng gustong pakasalan ka. Mayaman ka, guwapo ka at halatang matagumpay ka sa buhay. Bakit kailangan umabot ka pa sa ganito? Umayo siya ng upo bago sumagot. Hindi ko nakikita ang sarili kong nag-aasawa. Hindi ko rin gusto ang ideya na magpakasal dahil lang kailangan ko ng tagapagmana. Pero gusto kong magkaroon ng anak at gusto ko siyang mapalaki ng maayos. Napailing ako. At ako ang naiisip mong solusyon? Hindi ganun kasimple. Ano ngayon? Sasabihin mong espesyal ako? Hindi. Sasabihin kong humanga ako sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya, pero hindi ako naniwala. Huwag mo nga akong lukohin. Hindi mo ako madadala sa mga mabulaklak mong salita. Hindi kita niloloko. Tumingin siya kay Miko bago bumalik sa akin ang tingin niya. Nalaman ko kung paano mong pinalaki ang kapatid mo. Nalaman ko rin na tumigil ka sa pag-aaral para sa kanya. Nalaman kong kahit walang maayos na trabaho ang ama mo, hindi mo pinababayaan ang kapatid mo. At sa tingin ko, hindi lahat ng tao kayang gawin yon. Hindi ko alam ang isasagot. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako ron, pakiramdam ko ay seryoso siya sa bawat sinasabi niya. Nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. Ang alok ko, simple lang naman. Mananatili ka rito. Aalagaan mo ang magiging anak natin. Mag-aaral ang kapatid mo sa magandang paaralan. Magkakaroon ka ng maayos na bahay at hindi na kayo mamomroblema sa pera. Napailing agad ako. Simple para sa'yo pero para sa akin, buhay kong pinag-uusapan natin dito. Tama ka. At papaano kung tumanggi ako? Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Sa halipay, may iniabot siyang tablet sa akin. Tingnan mo ito. Kinuha ko yun at agad akong natigilan. Nasa screen si Miko. May sarili siyang silid. May maayos na kama. May study table. May mga libro at may mga laruan. Parang ibang bata ang nakikita ko.
Napatingin ako kay Vincent. Ano ito? Ang bahay na nakapangalan sa inyong magkapatid. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako naniniwala. Pwede mong tingnan mismo bukas. Muli akong nakatingin sa screen. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikitang ito ang buhay na matagal ko nang gustong ibigay kay Miko. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil sa unang beses sa buhay namin, may taong kayang ibigay ang lahat ng bagay na hindi ko maibigay sa kapatid ko. At habang nakaupo ako sa harap ni Vincent ng gabing yun, unti-unti kong napagtanto na kahit galit ako sa alok niya, kahit nasasaktan ako sa sitwasyon ko, mas mahirap para sa akin ang tanggihan ng pagkakataong magkaroon ng magandang buhay si Miko. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang pag-uusap namin ni Vincent, isinama niya ako sa isang lugar na ilang minuto lamang layo mula sa mansyon. Noong una, hindi niya sinabi kung saan kami pupunta. Kaya wala akong imik na nakaupo sa sasakyan. Habang si Miko naman ay abalang nakatingin sa bintana at pinagmamasdan ng mga bahay na nadadaanan namin. Ate, dito ba tayo lilipat? Tanong ni Miko habang nakatingin sa isang malaking bahay na nadaanan namin. Hindi ko rin alam eh. Napalingon siya kay Vincent na nasa kabilang upuan. Sir Vincent, saan po tayo pupunta? Saglit na napatingin si Vincent sa bata bago sumagot. May ipapakita lang ako sa inyong dalawa. Ano po yun? Kapag sinabi ko ngayon, mawawalang excitement mo. Kasi surprise dapat. Napangiti si Miko. Mahilig din po pala kayo sa surprise? Hindi masyado. Pero nagsusurprise kayo ngayon. Napailing si Vincent habang bahagyang nakangiti. Pagkalipas ng ilang minuto ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang maayos na dalawang palapag na bahay na napapalibutan ng maliit na garden. Hindi yun kasing laki ng mansyon pero sapat para matawag na pangarap ng isang ordinaryong pamilya. Pagkababa namin ay agad na tumakbo si Miko papunta sa gate. Ate! Tingnan mo! May swing! Napatingin ako sa direksyong itinuturo niya at nakita ko ngang maliit na swing sa bakuran. Mabagal akong lumingon kay Vincent. Kaninong bahay to? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay iniabot niya sa akin ng isang folder. Ano ito? Buksan mo. Dahan-dahan kong binuksan ang folder at nagsimulang basahin ang mga dokumentong nasa loob. Habang tumatagal, ay mas lalo akong napapakunot noo. Pagkatapos ng ilang segundo ay muli akong napatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Basahin mong mabuti. Muli kong tiningnan ang dokumento at doon ko nakita ang pangalan ko. Kasunod nun ay ang pangalan ni Miko. Nanlaki ang mga mata ko. Vincent, ano ito? Yan ang titulo ng bahay. At bakit nakapangalan sa amin? Dahil sa inyo na yun. Sinabi ko na sa iyo kagabi, di ba? Hindi ka kasi naniniwala. Napalunok akong nakatingin sa kanya. Pakiramdam ko, hindi pa rin pumapasok sa isip ko ang mga naririnig ko. Hindi ka pala nagbibiro? Hindi ako mahilig magbiro tungkol sa mga legal na dokumento. Napabuntong hininga ko habang muling tinitingnan ng mga papeles. Vincent, napakalaki nito. Hindi mo naman kailangan gawin to. Nagawa ko na at wala ka nang magagawa pa. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Umayos siya ng tayo bago sumagot. Dahil gusto kong magkaroon ng katiyakan na kahit ano pang mangyari sa hinaharap, may matitirahan ng kapatid mo. May bahay kayong sarili. Napayuko ako. Sa unang beses mula nang makilala ko siya, wala akong maisip na may isasagot. Dahil sa buong buhay ko, wala pang taong gumawa ng ganung bagay para sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay naglaro muna si Miko sa bakuran habang kami naman nanatiling nakatayo malapit sa terrace. Napangiti akong nakatingin sa bahay. Pagkatapos ay saka ako nagsalita. Kapag pumayag ako, malinaw pa rin ba ang usapan natin? Tumango siya. Oo. Walang lokohan? Wala. Hindi ako mahilig sa ganun. Hindi mo ako pipilitin sa anumang bagay na hindi kasama sa napagkasunduan natin? Hindi. At mananatiling ligtas si Miko? Oo. Maniwala ka sa sasabihin ko dahil gagawin ko talaga yon. Napalunok ako ng laway bago mabagal akong tumango. Pinag-iisipan ko rin ang lahat mula nang dumating kami sa mansyon.
Sa totoo lang, wala akong gustong mangyari sa buhay ko na katulad nito. Hindi ko pinangarap na mapunta sa sitwasyong kailangan kong gumawa ng ganong klaseng desisyon. Pero habang nakikita ko si Miko na masayang tumatawa sa bakuran, at habang nakikita ko ang bahay na hindi ko kailanman mabibili, kahit magtrabaho ako buong buhay ko, unti-unti kong napagtanto na hindi na lamang sa sarili ko ang iniisip ko. May kapatid akong umaasa sa akin. At kung minsan, kailangan talagang sumugal para mabigyan siya ng mas magandang buhay. Kailan tayo magsisimula? Tanong ko. Sigurado ka na ba? Hindi ko masasabi na sigurado ako dahil hindi naman to simpleng desisyon. Pero alam kong kailangan ko nang huminto sa kakaisip at gumawa ng desisyon para sa amin ni Miko. Salamat sa pagtitiwala. Huwag ka na munang masyadong kampante. Hindi pa kita lubos sa pinagkakatiwalaan. Ayos lang. Ang mahalaga tamang naging desisyon mo. Lahat ng napagkasunduan natin, matutupad yan. Dumaan ng mabilis ang 1 linggo namin sa mansyon. Mas naging magaan ang pakiramdam ko kesa noong mga unang araw. Hindi man kami malapit ni Vincent, hindi ko na rin siya tinitingnan bilang isang taong dapat katakutan. Tahimik pa rin siya at madalas abala sa trabaho. Pero maayos ang pakikitungo niya sa amin. Kapag may kailangan si Miko sa paaralan, agad niyang inaasikaso. Kapag may gusto kong itanong tungkol sa bahay o sa mga dokumentong ipinakita niya sa akin, sinasagot niya ng maayos. Hindi rin niya ipinaparamdam na may utang na loob kaming dapat bayaran. Minsan nga, naiisip kong mas maayos pa siyang kausap kesa sa karamihan ng mga taong nakilala ko sa buhay. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti ring nasanay si Miko sa bagong buhay namin. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas madalas na rin siyang magkwento tungkol sa paaralan. At higit sa lahat, hindi na siya natutulog ng nag-aalala kung may makakain ba kami kinabukasan. Isang gabi habang nasa kusina ako't naghahanda ng tsaa, nadatnan ko si Teresa na nag-aayos ng ilang gamit. Matagal na rin kaming nagkwentuhan paminsan-minsan, kaya't komportable na akong kausap siya. Mukhang mas maayos na ang pakiramdam mo ngayon kumpara nung unang araw mo rito ah. Sabi niya habang inilalagay mga plato sa kabinet. Napangiti ako. Siguro dahil mas nakilala ko na si Vincent. Maraming taong mali ang unang impresyon sa kanya. Ang unang babaeng minahal niya, namatay dahil sa sakit. Matagal silang magkakilala at balak na sana nga nilang magpakasal, pero hindi na umabot doon. Napalunok ako ng laway sa narinig ko. Pagkatapos noon, inabot ng ilang taon bago siya muling nagkaroon ng karelasyon. Yung pangalawa naman namatay sa isang car accident. Napabuntong hininga naman ako sa gulat, at bago pa man ako makapagsalita, ay nagpatuloy siya. Ang pangatlo ang pinakamatagal niyang nakasama. Halos lahat ng tao noon sigurado nang sila ang magkakatuluyan. Pero habang nasa business trip ang babae, bumagsak naman ang sinasakyan niyang eroplano. Halos malaglag ang panga ko sa gulat. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sa dami ng posibleng dahilan kung bakit ayaw mag-asawa ni Vincent, hindi ko inakalang yun palang dahilan. Kaya simula nun, naniwala siyang malas siya sa mga babaeng minamahal niya. Kaya't maraming beses siyang sinubukang kumbinsihin ng mga kaibigan at kamag-anak niya na hindi niya naman kasalanan yung mga nangyayari. Pero hindi niya talaga nabago ang paniniwala niya. Napatingin ako sa labas ng bintana. Sa mga nakaraang linggo, madalas kong nakikitang mag-isa si Vincent sa study room. Madalas ko ring makita kung gaano katahimik ang buhay niya sa kabila ng laki ng bahay at dami ng pera niya. At ngayon, unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit. Kung ganun palang nangyari, bakit gusto niya pa rin magkaroon ng anak? Tanong ko. Bahagyang ngumiti si Teresa. Dahil kahit ayaw na niyang magmahal, gusto pa rin niyang magkaroon ng pamilyang matatawag niyang sarili. Kaya gusto niya ng anak. Ayaw naman niyang mawalang mag-isa. Siyempre, sinong magmamana ng mga pinaghirapan niya, hindi ba? Napalunok akong muli ng laway at hindi pa rin makapaniwala sa mga sinabi ni Teresa. Hindi ko na lamang siya nakikita bilang isang mayamang negosyanteng gumawa ng kakaibang kasunduan sa akin. Unti-unti ko na rin nakikita ang isang taong matagal nang namumuhay ng mag-isa at pilit na iniiwasan ng posibilidad na muling masaktan. Mula nang malaman ko ang tungkol sa 3 babaeng minahal ni Vincent noon,
Hindi ko na siya muling tiningnan na masamang tao. Nung una kasi ay puro galit at pagdududa lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Sa isip ko noon, isa lamang siyang mayamang lalaki na sanay makuhang lahat ng gusto niya, gamit ang pera. Pero habang tumatagal at mas nakikilala ko siya, mas naiintindihan ko kung bakit ganun ang ugali niya. Hindi pala siya malamig dahil masama siyang tao. Mas malapit sa katotohanan na matagal niya nang piniling ilayo ang sarili sa iba dahil natatakot siyang maulit ang mga nangyari noon. Hindi ko man aminin sa sarili ko noong una, nagsimula akong maawa sa kanya. Parang gusto kong pagsilbihan si Sir Vincent. Tumaas ang kilay ni Teresa. Talaga? Wala namang masama kung gagawin mo yon. Naisip ko lang para kahit papano makabawi ako sa pagiging mabait niya sa aming magkapatid. Siyempre, maayos ang buhay namin ng kapatid ko. Naaawa talaga ako sa kanya dahil sa sinabi mo sa akin. Ikaw ang bahala. Sa tingin ko naman ayos lang sa kanya yon. Kung yan ang iniisip mong paraan para makabawi, o di, sige lang. Wika niya sabay ngiti. Napakalaki ng mansyon na yun pero halos mag-isa lang siyang nakatira doon. Kapag wala si Miko sa bahay dahil nasa paaralan at abala ang mga kasambahay sa kanilang mga trabaho, madalas tahimik ang buong paligid. At sa tuwing makikita ko si Vincent na mag-isang nakaupo sa study room habang nakaharap sa laptop o kaya nagbabasa ng mga dokumento, hindi ko maiwasang isipin na wala pala talagang taong naghihintay sa kanya sa pagtatapos ng araw. Kaya naisipan ko na lang siyang asikasuhin. Kapag alam kong hindi pa siya kumakain, ipinapadala ko ang pagkain sa study room niya. Kapag naman nakikita kong gabi na at nagtatrabaho pa rin siya, ako na mismong nagdadala ng kape o tsaa. Nung una hindi ko rin naman namalayan ang ginagawa ko. Naging natural na lamang yun habang lumilipas sa mga araw. Isang gabi nagdala ako ng pagkain sa study room niya dahil sinabi ni Teresa na hindi na naman ito bumaba para maghapunan. Pagkatok ko, agad kong narinig ang boses niya mula sa loob. Pumasok ka. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa likod ng malaking mesa habang napapalibutan ng mga dokumento. May hawak siyang salamin sa mata at halatang matagal nang nakatutok sa trabaho. Inabot ka na naman ng gabi rito. Hindi ka pa rin kumakain. Napatingin siya sa relo na nasa gilid ng mesa. Hindi ko napansin ang oras Masyado akong naging busy sa ginagawa ko. Halos 10:00 na. Kahit gaano ka kaabala, hindi mo pwedeng kalimutan ng kumain. Kaya naisipan nilang kitang dalhan rito. Inilapag ko ang tray sa harapan niya at nagsimulang ayusin ang mga pagkain. Tahimik lamang siyang nakatingin sa ginagawa ko. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita siya. Napansin mo bang madalas mo na akong pinagsisilbihan? Napalingon ako sa kanya. Napansin mo bang madalas mo ring hindi inaalagaan ang sarili mo? Bahagyang napangiti siya. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Hindi nga, pero mukhang kailangan mo ng taong magpapaalala sa'yo na tao ka rin at hindi makina. Isinandal niya ang likod sa upuan bago nagsalita. Abigail, matagal na akong ganito. Sanay na ako. At sa tingin mo ba dahilan yun para pabayaan mong sarili mo? Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang pinagmamalaki mo pa na halos hindi ka na natutulog at hindi kumakain sa tamang oras. Hindi ko naman pinagmamalaki. Pero ganun kasi yung dating mo. Napalunok siyang nakikinig habang nagsasalita ako. Alam mo, nung nasa barong-barong pa kami ni Miko, marami kaming gabi na hindi nakakakain ng maayos dahil wala kaming pera. Kaya siguro naiirita ako kapag nakikita kitang may pagkain naman pero hindi mo kinakain. Marami yung taong gustong magkaroon ng mga bagay na meron ka, pero parang hindi mo naman pinapahalagahan. Hindi agad siya sumagot. Kumuha muna siya ng baso ng tubig bago nagsalita. Hindi ko yun naisip. Malamang hindi mo maiisip. Masyado kang abala Tama ka. Pero ito lang ang paraan ko para malibang at hindi malungkot. Dahil sa sagot niyang yun, ay ako naman ang natahimik. Hindi kasi ako sanay na agad siyang umaamin kapag may punto ang sinasabi ko. Makalipas ng ilang segundo ay nagsimula na siyang kumain. Pinagmamasdan ko siya mula sa kabilang upuan. Pagkatapos ng ilang subo, muli siyang nagsalita. Pwede ba akong magtanong? Depende. Bakit ginagawa mo to? Anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako inaasikaso? Napatingin ako sa kanya. Bakit parang nagtataka ka?
Dahil walang gumagawa niyan bukod sa mga kasambahay ko. Napabuntong hininga ko. Vincent, hindi naman kailangang may espesyal na dahilan para magmalasakit ka sa isang tao. Para sa akin, kakaiba yun. Tingnan mo nga yung sarili mo. Simula umaga hanggang gabi, puro trabahong ginagawa mo. Kapag may sakit ka, sigurado akong papasok ka pa rin sa opisina. Kapag may problema, ikaw lang mag-isang humaharap. Kahit sino sigurong makakakita niyan may iisip na kailangan mong alagaan kahit papano. At saka, sukli ko na ito sa kabaitan mo sa amin ng kapatid ko. Napatingin siya sa akin ng matagal bago siya nagsalita. Alam mo ba na ikaw lang ang babaeng nagsabi sa akin ng ganyan sa loob ng maraming taon? Ano naman ngayon? Karaniwan kasi kapag nalaman ng mga tao kung sino ako, puro paggalang at pag-iingat agad ang ipinapakita nila. Ikaw naman parang wala kang pakialam kung may-ari ako ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng libo-libong tao. Natawa ko sa kanya bago siya inirapan. So dapat ba akong matakot? Hindi naman. Kita mo? Wala namang dahilan para matakot ako sa'yo. Kaya manahimik ka na lang dyan at kumain. Natawa na lamang siya ng mahina at mas lalo siyang gumwapo. At sa totoo lang, parang mas bata siyang tingnan kapag ngumingiti. Ngayon lang yata kita nakitang tumawa ng ganyan, sabi ko. Ano bang mali sa pagtawa ko? Wala. Nagulat lang ako dahil akala ko dati hindi mo alam kung paano ngumiti at tumawa. Napailing siya habang natatawa pa rin. Grabe ka rin magsalita, no? Ikaw rin naman Akala ko nung una robot ka. Robot agad? Oo, tahimik ka, seryoso, at parang trabaho lang ang laman ng isip mo. Dinaig mo pa yung makina na walang pahinga. Natawa ulit siya. At habang nakatingin ako sa kanya sa gabing yun, napansin kong mas magaan ang ekspresyon niya kumpara nung mga unang araw na nakilala ko siya. At dahil doon, pakiramdam ko, hindi na lamang kami dalawang taong pinagtagpo ng isang kakaibang kasunduan. Unti-unti na rin kaming nagiging komportable sa presensya ng isa't isa. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya noon, nagsisimula na rin siyang matutong ngumiti muli. Makalipas ang isang buwan, mas lalo pang naging komportable ang pakikitungo namin ni Vincent sa isa't isa. Hindi ko masasabi na magkaibigan na kami dahil pareho rin kaming maingat sa ilang bagay. Pero malayo na kami sa dalawang taong halos hindi makapag-usap ng maayos nung una kaming magkakilala. Kapag nga tapos na kaming mag-make love, parang normal na aasikasuhin ko na lang siya. Ewan ko ba pero habang may nangyayari sa amin, nag-e-enjoy na rin ako. Siguro maigi na sulitin na rin hanggang sa makabuo kami. Madalas na siyang sumabay sa amin ni Miko sa pagkain kapag wala siyang importanteng meeting. At hindi rin siya agad umaalis sa dining room pagkatapos kumain. Minsan nakikipagkwentuhan pa siya kay Miko tungkol sa paaralan nito. At kahit hindi siya palabiro, napapansin kong mas madalas na siyang ngumiti kapag kasama ang bata. Isang Sabado ng umaga habang sabay-sabay kaming nag-aalmusal, bigla na lamang inilapag ni Vincent ang hawak niyang tasa ng kape at tumingin sa amin ni Miko. May plano ba kayo ngayong araw o balak mo na namang ikulong ang sarili niyo sa loob ng mansyon? Napapansin ko kasi na nitong mga nakaraang linggo parang umiikot na lang ang buhay mo sa bahay at paaralan. Kaya naisip kong baka gusto niyong lumabas para magpahinga naman. Wika ni Vincent. Agad na patingin si Miko kay Vincent at halos lumiwanag ang buong mukha nito sa narinig. Totoo po ba yan? Lalabas tayo? Hindi po ba biro yan? Kasi nung isang araw sinabi rin ni teacher na kailangan daw magpahinga minsan para hindi puro aral ang laman ng isip. Kapag lalabas tayo, pwede po ba akong pumunta sa arcade o kaya sa bookstore? Matagal ko na pong gustong bumili ng libro tungkol sa kalawakan. Natawa ko habang nakikinig sa kapatid ko. Kahit si Vincent, napangiti rin sa sunod-sunod nitong tanong. Isa-isa lang, hindi pa nga tayo nakakaalis, nakaplano na agad ang buong araw mo. Napakamot si Miko sa ulo bagong ngumiti. Excited lang po ako, ate. Napangiti naman ako kay Vincent. Hindi mo naman kailangan gumastos para sa amin. Ayos lang naman kami rito at saka komportable na rin si Miko sa mansion mo. Bahagya siyang napataas ng kilay. Napansin ko na tuwing may nag-aalok sa inyo ng magagandang bagay, ang una mong ginagawa, naghahanap ng dahilan para tumanggi. Hindi ba pwedeng minsan tanggapin mo na lang na may gustong magpasaya sa inyo nang hindi mo iniisip kung magkano gagastusin? Napairap ako.
Hindi yan ang punto. Ang punto hindi naman kailangan kasi masaya naman kami rito. Lahat naman nandito na. At ang punto ko naman, gusto ko kayong ilabas. Kaya tigilan mo na yung kakaisip kung kailangan ba o hindi. Huwag ka nang makulit. Natawa bigla si Miko. Ate, talo ka. Pinandilatan ko ng mata ang kapatid ko. Ikaw? Tumahimik ka. Mas lalo lamang tumawang kapatid ko habang ako naman napailing na lang. Pagsapit ng gabi sabay-sabay kaming umalis ng mansyon. Nung una inakala kong sa isang simpleng restaurant lamang kami kakain. Pero habang tumatagal ang biyahe at papunta kami sa mas mamahaling bahagi ng lungsod, unti-unti akong kinabahan. Nang tuluyan ng huminto ang sasakyan sa harapan ng isang napakagandang restaurant na puro salamin at ilaw ang harapan, napalingon agad ako kay Vincent. Sandali lang, huwag mo sabihin dito tayo kakain. Dahil pakiramdam ko pa lang sa itsura ng lugar na ito Kaya nang bayaran ng isang pagkain ng buong renta ng bahay sa lugar namin ng ilang buwan. Napangiti si Vincent habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Abigail, restaurant to. Kaya huwag kang magsalita pa riyan. Madali para sa inyong sabihin dahil sanay ka na sa mga ganitong lugar. Tingnan mo nga yung suot ko Pakiramdam ko akong pinakamahirap na taong nakapasok dyan ngayong gabi. Hindi ka naman pumunta rito para makipagpaligsahan ng yaman sa ibang tao. Kakain lang tayo. Ano ba? Ang dami mo talagang sinasabi. Madali rin para sa inyo sabihin yan dahil ikaw nga ang bilyonaryo sa ating tatlo. Bago pa makasagot si Vincent, natawa na si Miko. Ate, wag ka na magreklamo. Gutom na ako. O diba? Nadadamay pang kapatid mo sa kadaldalan mo. Umirap na lang ako sa ngumuso. Pagpasok namin sa loob, ay lalo akong nailang dahil halos lahat ng tao mukhang mayayaman. Nang maupo kami at iabot ng waiter ang menu, agad ko yung binuksan, habang si Miko naman ay sumisilip sa tabi ko. Ilang segundo akong nakatitig sa unang pahina bago ko napakunot noo. Pagkatapos ay lumipat ako sa susunod na pahina at mas lalo akong napakunot noo. Maya-maya, tuluyan ko nang ibinaba ang menu at tumingin kay Vincent. May tanong ako at seryoso ito. Sigurado ka bang pagkain ng mga nakasulat dito? Baka naman maling menyong naibigay sa atin at listahan to ng mga scientific terms o kaya pangalan ng mga bansa sa Europa. Nakakaloka yung mga pangalan. Halos hindi ko mabasa ng tama. Napatingin si Vincent sa akin habang pinipigilan ng ngiti. Bakit mo naman nasabi yan? Inilapit ko ang menu sa kanya. Basahin mo nga ito Third Atlantic Salmon with citrus beurre blanc? Ano ba yan? Bakit parang mas mahaba pang pangalan kesa sa mismong pagkain? Hindi ba pwedeng isulat na lang na isda na may sarsa para tapos ang usapan? Apakaarte naman ng pangalan na iyan. Basta isda. Tapos! Biglang natawa si Miko pati si Vincent ay napailing na. Hindi ganun gumagana ang menu. At saka pwede mo namang sabihin na lang sa akin kung anong gusto mo. Hindi pa tayo tapos. Ito pa truffle, mushroom, risotto. Vincent, pakisabi nga kung pagkain ba talaga ito pangalan ng isang Italianong opera singer. Sa pagkakataong yun, ay hindi na napigilan ni Vincent ang pagtawa. Ayaw mo ba talaga ng mga pangalang ganyan? Para kasing galit na galit ka na. Hindi ko alam kung anong i-order ko Yun ang problema. Kapag sinabi kong gusto ko niyan, baka mamaya isang dahon lang ang dumating sa plato. Tapos sasabihin ng waiter na delicacy yun. Mas lalo pang natawa si Vincent habang nakatingin sa akin. Abigail, hindi lahat ng mamahaling restaurant naghahain ng dahon. Hindi ako sigurado. Yung isang pangalan dito parang 3 linya ang haba. Pakiramdam ko kapag in-order ko yan, kailangan ko munang mag-review bago ko mabigkas ng tama. Ay naku, pati pangalan pang foreigner. Kahit ang waiter na nakatayo sa gilid, hirap ng pigilan ang ngiti niya. Samantalang si Miko naman halos nakahawak na sa tiyan niya sa kakatawa. At simula nang makilala ko si Vincent, nakita ko siyang tumatawa nang walang pagpipigil. At parang nakalimutan niyang pansamantalang lahat ng problema at responsibilidad na lagi niyang daladala. Pagkatapos naming mag-order ay nagpatuloy pa rin ang kwentuhan habang hinihintay ang pagkain. Si Miko abala sa pagtatanong tungkol sa iba't ibang bagay na nakikita niya sa loob ng restaurant, habang ako naman paminsan-minsang tumitingin sa menu.
Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang napakahaba ng mga pangalan ng pagkain. Vincent, seryoso akong nagtatanong. Kapag ba nagbukas ka ng ganitong restaurant, may batas ba na bawal gumamit ng simpleng salita? Kasi kung ako magmamay-ari nito, ilalagay ko lang na pritong isda, steak at kanin para wala nang nalilito. Napangiti si Vincent habang umiinom ng tubig. At sigurado akong malilito rin ng mga customer kung bakit parang karinderya ang menu ng mamahaling restaurant. Ano naman ang masama sa karinderya? Minsan nga mas masarap ang pagkain doon. Tama naman. Tingnan mo, kahit ikaw umaamin. Hindi na nakasagot si Vincent dahil dumating na ang waiter dala mga in-order namin. Isa-isang inilapag ang mga pagkain sa mesa. At hindi ko napigilang mapatitig sa mga yun. Bukod sa maganda ang pagkakapresenta, sobrang bango rin ng amoy. Maging si Miko ay napalunok habang nakatitig sa steak na nasa harapan niya. Ate, pwede na ba tayong kumain? Hindi pa nga nakakaalis yung waiter. Pagkaalis ng waiter ay agad kong tinikman ang pagkain. Nung una maingat pa ako pero nang malasahan ko ang steak, ay napatingin agad ako kay Vincent. Sandali lang, bakit ganito kasarap to? Napataas ang kilay niya. Bakit parang nagulat ka? Kasi ang akala ko binabayaran lang dito ang pangalan ng pagkain. Natawa si Miko. Si ate naman. Huwag kang makialam, totoo naman eh. Muli akong kumuha ng isang subo at mas lalo akong natuwa. Grabe, ang lambot nito. Pakiramdam ko hindi na kailangan ng ngipin para nguyain. Tahimik na pinagmamasdan ako ni Vincent. Hindi ko yun pinansin dahil abala ako sa pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay kalahati ng laman ng plato kong naubos. Pagtingin ko kay Miko ay napansin kong nakatitig siya sa akin. O bakit? Ate, ang bilis mo kumain. Napakunot noo ko. Hindi kaya. Tingnan mo nga yung plato mo. Napatingin ako sa plato ko bago muling tumingin sa kanya. Gutom lang ako kaya wag kang ano dyan. Sa pagkakataong yun, bigla akong narinig ang mahinang pagtawa ni Vincent. Napalingon agad ako sa kanya. At bakit ka tumatawa? Umiling siya habang pilit pinipigilan ng ngiti. Wala. Sinungaling. Wala nga talaga. Wag mo nga akong lukuhin. Kanina ka pa nakatingin dito. Tuluyan na siyang natawa. Hindi ko lang inaasahan. Ano na naman ang hindi mo inaasahan? Nakaya mo palang ubusin ng pagkain ng ganun kabilis. Napairap ako. Excuse me, hindi ako mabilis kumain. Masarap lang talaga. Pareho lang ata yun eh. Ang takaw mo pala. Hindi. Abigail, halos hindi pa kami nagsisimulang kumain ni Miko. Ikaw naman mukhang handa nang mag-order ng pangalawang plato. Natawa si Miko ng malakas. Oo nga ate, ang takaw mo. Agad ko siyang tiningnan ng masama. Kanino ka kakampi? Sa katotohanan po ate. At yun ay matakaw ka po. Mas lalo akong napairap. Samantalang si Vincent naman halos hindi na mapigilan ng pagtawa. Ang saya mo yata ngayon ah. Bihira kasi ako makakita ng taong ganito kaseryoso sa pagkain. Tama lang naman, mahal to. Sayang kung hindi ko sasarapan ng paglamon ko no. Kumain ka na nga lang riyan. Ewan ko sa'yo, pasaway ka talaga. Siyempre. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang dessert. At muli akong natuwa nang matikman ko yon. Napansin kong muli na namang nakatingin si Vincent. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Bakit? Parang pinag-aaralan mo ko eh. Napangiti siya. Hindi ko lang talaga maintindihan kung paano mo nagagawang kumain ng ganyang karami. Tapos hindi ka tumataba. Napahinto ako. Alam mo, nakakainsulto na yan. Bakit? Hindi kaya. Ang ibig sabihin lang nun kahit matakaw ka, sexy ka pa rin. Sinimangutan ko siya dahil naiinis na ako sa kanya. Manahimik ka na nga lang dyan. Natawa na lamang siya. At sa pagkakataong yun, napansin kong pati ang mga mata niya nakangiti na rin. Hindi katulad ng dati na bihira ko siyang makitang masaya. Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto kong tama nga si Teresa. Matagal nang walang masayang nangyayari sa buhay ni Vincent. Kaya marahil kahit simpleng hapunan lamang yun, parang espesyal para sa kanya ang gabing yun. At kung pagbabasehan ang paraan ng pagtawa niya habang pinagmamasdan akong ubusin ang halos lahat ng pagkain sa mesa,
Mukhang matagal-tagal pa niya akong aasarin tungkol sa gabing yon. Makalipas ang 2 buwan, mas lalo pang naging maayos ang samahan namin ni Vincent. Kung ikukumpara sa unang araw na dumating ako sa mansyon, napakalayo na ng sitwasyon namin ngayon. Patuloy pa rin kami sa pagbuo ng bata. Kaya lang, hindi pa rin ako nabubuntis. Ngunit kahit na ganon, ayos lang dahil natutuwa naman akong makasama si Vincent. Sa loob ng mansyon, para na kaming isang maliit na pamilya. Tuwing umaga, sabay-sabay kaming nag-aalmusal ni Miko at Vincent bago magsimula ang kanya-kanyang gawain. Kapag gabi naman at maaga siyang nakakauwi mula opisina, sabay-sabay rin kaming naghahapunan. Madalas pang nagiging maingay ang dining room dahil sa walang tigil na kwento ni Miko tungkol sa paaralan, mga kaklase niya, at kung ano-ano pang bagay na naiisip niyang ibahagi. Isang gabi habang kumakain kami, biglang nagsalita si Miko habang masayang sumusubo ng pagkain. Tito Vincent, alam mo ba na may project kami tungkol sa pamilya? Sabi ni teacher kailangan daw naming magdala ng family picture sa susunod na linggo. Napatingin si Vincent sa kanya. At anong problema ron? Wala naman. Iniisip ko lang kung anong picture ang dadalhin ko kasi kapag hinanap ni teacher ang tatay ko, baka mahirapan akong magpaliwanag. Napahinto ako sa pagkain. Samantalang si Vincent naman, tahimik na tumingin sa bata. Maya-maya muling nagsalita si Miko. Pwede naman sigurong isama ko kayo sa picture ni ate. Total, lagi naman tayong magkakasama. Napairap ako. Ikaw talaga? Pero sa halip na mailang, bahagyang ngumiti lamang si Vincent. Kung gusto mo, pwede tayo magpa-picture. Agad na lumiwanag ang mukha ni Miko. Talaga? Ayos yun! Para mukha tayong totoong pamilya. Napatingin ako kay Vincent at nakita kong hindi siya nagsalita pagkatapos noon. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagkain pero napansin kong hindi rin niya itinanggi ang sinabi ni Miko. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kong nakikitang nagiging masaya si Vincent kapag kasama si Miko. Hindi man siya yung klase ng taong palaging tumatawa o nagbibiro. Halata namang malaki ang pagbabago sa kanya kumpara noong unang dumating kami sa mansyon. Mas madalas na siyang ngumiti at mas madalas na rin siyang manatili sa bahay kesa dati. Sa kabilang banda, nasanay na ako sa pag-aasikaso sa kanya. Kapag gabi't alam kong pagod siya mula sa trabaho, pinaghahandaan ko na siya ng pagkain. Kapag may mahalagang meeting siya kinabukasan, ay pinapaalalahanan ko siyang matulog ng maaga. At kahit madalas niya akong asarin tungkol ron, hindi naman siya tumututol. Maayos ang lahat at marahil yun ang dahilan kung bakit hindi ko agad napansin na may paparating na problema. Isang hapon habang nasa coffee shop ako na pagmamay-ari ng isa sa mga supplier ng mansyon at hinihintay si Miko na matapos ang klase nito, tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero kahit nung una naisip kong baka isa lamang yung maling tawag. Ngunit nang sagutin ko ay isang malamig na boses ng babae ang agad kong narinig. Ikaw si Abigail? Opo, sino po sila? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung gusto mo pang makita ang buhay ang kapatid mo. Bigla akong napatayo mula sa kinaupuan ko. Anong ibig mo sabihin? Nasaan si Miko? Makinig kang mabuti dahil hindi ko uulitin ito. Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, umalis ka sa buhay ni Vincent. Lumayo ka sa mansyon at huwag ka nang babalik kailanman. Pakiramdam ko'y biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Nasaan siya? Pakiusap, huwag niyo siyang sasaktan. Hindi pa siya nasasaktan. Nasa sayo kung mananatili siyang ligtas. Pagkatapos nun ay pinatay agad ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit kong tinatawagan ng numero pero hindi na ito sumasagot. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may natanggap akong mensahe. Kasama noon ang litrato ni Miko. Nakaupo siya sa isang lumang silid habang nakatali ang mga kamay niya sa likod ng upuan. Hindi siya umiiyak pero halatang takot na takot. Kasunod ng litrato ay isang maiksing mensahe. Sinabi nitong umalis ako sa mansyon na yon. Hindi pwedeng mangyari to. Bakit ang kapatid ko pa? Bakit kailangan pang madamay ng kapatid ko? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad akong napaiyak habang nakatitig sa cellphone. Paulit-ulit kong tinitingnan ang litrato ni Miko. At pakiramdam ko hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko alam kung gaano katagal nang nakaupo ako ron bago ako tuluyang nakabalik sa mansyon.
Buong biyahe, iisa lamang ang laman ng isip ko. Ang kapatid kong buong buhay kong pinoprotektahan. Ang batang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw. Hindi ko kayang isugal ang kaligtasan niya. Pagdating ko sa mansyon, dumiretso agad ako sa silid ko at nagsimulang mag-impake. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko rin alam kung paano ko mahahanap si Miko. Pero kumbinsido akong kailangan kong sundin ang gusto ng mga taong kumuha sa kanya. Habang inilalagay ko ang mga damit ko sa maleta, tuloy-tuloy ang pag-agos sa mga luha ko. Maya-maya'y biglang bumukas ang pinto. Paglingon ko, nakita ko si Vincent. Agad niyang napansin ang maleta. Ang magulo kong gamit at ang namumugto kong mga mata. Mabilis siyang lumapit sa akin. Abigail, anong nangyayari rito? Ba't nag-iimpake ka ng mga gamit mo at ba't umiiyak ka? Huwag mong sabihin sa akin na wala lang ito dahil kitang-kita kong may problema. Simula nang makilala kita, hindi kita nakitang ganito kahit alam kong may seryosong nangyari. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko at pilit na umiiwas ng tingin. Wala to. Kailangan ko lang umalis. Lalong kumunot ang noo niya. Ano? Hindi ako naniniwala sa'yo. Abigail, hindi ka basta nga alis ng walang dahilan. At nasan si Miko? Kanina ko pa siya hinahanap simula nang umuwi ako. Doon tuluyan na akong bumigay. Hindi ko na kinayang magsinungaling. Vincent! Nawawala si Miko! Agad nagbago ang ekspresyon niya. Anong ibig mong sabihin nawawala siya? Simulan mo sa umpisa, Abigail. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari at huwag kang magtago ng kahit na isang detalye. Sa pagitan ng mga hikbi ay kinuwento ko ang tumawag, ang litrato ni Miko at ang pagbabanta. Habang nagsasalita ako ay lalo kong nakikitang tumitigas ang panga niya sa galit. Nang matapos ako ay kinuha niyang cellphone ko at binasa ang mensahe. Ilang segundo siyang tumahimik bago siya nagsalita. Hindi ka aalis. Napatingin ako sa kanya. Pero sinabi nilang papatayin nila si Miko kapag hindi ako umalis. At iniisip mong hahayaan kitang harapin yun ng mag-isa? Vincent, kapatid ko yun. At parang kapatid ko na rin siya. Mas lalo akong napaiyak. Lumapit siya at hinawakan ng mga balikat ko. Makinig ka sa akin. Hahanapin natin si Miko at ibabalik natin siya ng ligtas. Pero para mangyari yun, kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng konting pag-asa. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagsimula ng kumilos si Vincent. Sunod-sunod ang mga tawag niya sa mga pulis, pribadong investigador at mga taong may koneksyon sa iba't ibang lugar. Halos buong gabi siyang hindi tumigil sa paghahanap ng impormasyon. Makalipas ang ilang oras ay may natanggap siyang tawag. Mabilis siyang nakinig bago tumayo. Nakita na namin siya. Agad akong napatayo. Nasaan si Miko? Isang abandonadong resort sa Batangas. Hindi na ako naghintay ng karagdagang paliwanag. Kasama si Vincent at ang mga tao niya ay agad kaming bumiyahe papunta ron. At habang papalapit kami sa lugar na pinagtataguan kay Miko, wala akong ibang hinihiling kung hindi makita siyang buhay at ligtas. Vincent's point of view. Nang makarating kami sa abandonadong resort sa Batangas, pakiramdam ko mas mabagal pa sa karaniwan ng pagtakbo ng oras. Habang papasok ang mga pulis at ang mga tauhan ko sa loob ng lumang gusali, wala akong ibang iniisip kung hindi ang makita si Miko ng ligtas. Hindi ko lamang yun ginagawa para kay Abigail. Sa loob ng mga buwan na kasama kong bata, natutunan ko na rin siyang ituring na mahalagang bahagi ng buhay ko. Kaya habang naghihintay ng balita, ramdam ko rin ang galit at kaba na matagal ko nang hindi nararanasan. Nasa tabi ko si Abigail at kitang-kita ko kung papaanong nanginginig ang mga kamay niya. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas ang isa sa mga tauhan ko at agad kaming nilapitan. Sir, nakita na namin ang bata. Hindi na hinintay ni Abigail ang susunod na sasabihin nito. Mabilis siyang tumakbo papasok at kasunod niya ako. Pagpasok namin sa isa sa mga lumang silid ay nakita namin si Mikong nakaupo sa isang silya. Mukha siyang pagod at natatakot. Pero wala siyang sugat at mukhang hindi naman sinaktan. Ate! Halos mapasigaw siya nang makita si Abigail. Agad siyang niyakap ng dalaga ng mahigpit. Paulit-ulit nitong hinahaplos ang buhok ng kapatid habang umiiyak. Miko, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Sabihin mo sa akin yung totoo. Umiling agad ang bata. Hindi po, natatakot lang ako.
Gusto ko nang umuwi. Mas lalo siyang niyakap ni Abigail. Nakatayo lamang ako ilang hakbang ang layo habang pinagmamasdan silang dalawa. Sa wakas, nakahinga na rin ako ng maluwag. At habang nakatingin ako kay Abigail, nakita ko kung papaano unti-unting nawala ang takot sa mukha niya. Kanina lamang ay parang handa na siyang ibigay ang lahat para mailigtas ang kapatid niya. Ngayon ay mahigpit niya itong yakap na parang ayaw niya nang pakawalan muli. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. At doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang sinusubukang huwag pangalanan. Hindi na yun simpleng pag-aalala. Hindi na rin yun pagkagusto lamang. Mas malalim na ang nararamdaman ko para sa kanya. Maraming salamat, Vincent. Salamat sa ginawa mong pagliligtas sa kapatid ko. Umiiyak niyang sabi. Pinahid ko ang luha sa mga mata ni Abigail gamit ang palad ko. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Poprotektahan ko kayo hanggat nasa poder niyo ako. Salamat talaga. Anya, bago ako niyakap ng mahigpit. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Pero gumanti rin ako ng mainit na yakap. Pagkatapos naming maiuwi si Miko sa mansyon, agad kong ipinagpatuloy ang investigasyon. Ayokong matapos ang lahat ng hindi malalaman kung sinong nasa likod ng pagdukot. Hindi ko kayang tanggapin na may taong nagtangkang gamitin ng isang bata para sa pansariling interes nito. 2 araw akong halos hindi natutulog ng maayos. Sunod-sunod ang mga ulat na dumarating. Sunod-sunod din ang mga taong kinakausap ko. Hanggang sa wakas, nakuha namin ang sagot. Si Doña Martang may pakana. Ang sarili kong tiyahin. Nang marinig kong pangalan niya, hindi na ako nagulat. Matagal ko nang alam na hindi niya gusto si Abigail. Matagal ko na rin alam na umaasa siyang mapunta sa anak niya ang malaking bahagi ng negosyo ko balang araw. Pero hindi ko inakalang aabot siya sa puntong gagamit siya ng bata para makuha lang ang gusto niya. Matapos makuha ang lahat ng ebidensya, agad kong pinaharap sa bata sa mga taong sangkot sa pagdukot. At matapos kong masiguradong wala ng panganib para kila Abigail at Miko, saka lamang ako nakaramdam ng konting kapayapaan. Kinagabihan, nasa hardin ako ng mansyon habang tahimik na nakatingin sa mga ilaw sa paligid. Marami akong iniisip sa loob ng maraming taon. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na sapat nang magkaroon ng anak. Pinilit kong paniwalaan na hindi ko na kailangan ng pag-ibig. Pinilit kong isipin na mas mabuting mamuhay ng mag-isa kaysa maranasan muli ang sakit ng pagkawala. Pero habang kasama ko sila Abigail at Miko sa nakalipas na mga buwan, unti-unting bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng sarili ko. Narinig ko ang mga yabag ni Abigail mula sa likuran. Nang lumingon ako ay nakita ko siyang papalapit. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Pwede rin ganun. Tumabi siya sa akin. May problema ba? Wala na. Sigurado ka ba? Oo. Ilang segundo muna kaming nagmasid sa hardin bago ako nagsalita. Abigail, may gusto sana akong sabihin. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Sa dami ng business deal na napagdaanan ko sa buhay, nakakatawang mas kinakabahan pa ako sa mga sandaling yun. Alam mo naman kung bakit kita dinala rito noon, di ba? Tumango siya. Oo. Nung una malinaw ang gusto ko. Gusto ko lang magkaroon ng anak at wala akong balak magkaroon ng asawa o pumasok sa isang relasyon. Oo, bakit? Pero nagbago na yon. Nakita kong pagkagulat sa mata niya. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi lang kita tinitingnan bilang taong tutulong sa akin na magkaroon ng anak. At hindi rin kita tinitingnan bilang bahagi lamang ng isang kasunduan. Hindi siya nagsalita kahit ipinagpatuloy ko. Abigail, mahal na kita. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Sa totoo lang, handa na rin akong tanggapin kung hindi niya kayang suklian ang nararamdaman ko. Pero nang magsalita siya, hindi yun ang inaasahan kong marinig. Akala mo ba, ikaw lang nahihirapang aminin yan? Napatingin ako sa kanya hanggang sa sumilay ang maliit na ngiti sa labi niya. Anong ibig mong sabihin? Vincent, matagal na rin kitang mahal. Parang biglang gumaan ang lahat ng dala kong bigat. Natawa pa nga ako ng bahagya dahil hindi ko akalaing maririnig ko yon mula sa kanya. Anong nakakatawa? Hindi ko lang akalaing sasabihin mo yan. At hindi ko rin akalaing
Aamin ka. Mas lalo akong napangiti. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganong klaseng saya. Pero kasabay nun, bumalik rin ang isang takot na matagal nang nakatanim sa isip ko. Napayuko ako sandali bago muling tumingin sa kanya. Abigail, may isa pa akong gustong sabihin. Ano naman yun? Natatakot ako. Kumunot ang noo niya. Ikaw? Natatakot? Oo. Natatakot akong may mangyaring masama sa'yo. Hindi siya agad nagsalita. Alam kong baka tunog katawa-tawa yun pero alam mo naman ang nangyari sa mga taong minahal ko noon, di ba? Minsan iniisip ko pa rin ba kung tama bang hayaan kong mapalapit ka sa akin. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Baka mabaliw na lang ako nun. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niyang kamay ko. At bago pa ako makapagsalita muli, marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Vincent, tingnan mo nga ako. Napatingin ako sa kanya. Walang mangyayaring masama sa akin. Abigail, hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap pero ayokong mamuhay tayo sa takot. Dahil lamang sa mga bagay na nangyari noon. Hindi mo kontroladong nakaraan at hindi mo rin kasalanan yung mga nangyari sa kanila. Bumilis ang pintig ng puso ko sa sinabi niya. Ang alam ko lang, nandito ako ngayon. Mahal kita at gusto kong makasama ka. Kaya tigilan mo yung pag-iisip na malas ka o may mangyayaring masama sa lahat ng taong mahal mo. Dahil hindi totoo yun. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang patahimikin ang lahat ng pagdududa sa isip ko sa tuwing nagsasalita siya. Pero ng mga sandaling yun, unti-unti kong nararamdaman na baka nga tama siya. At habang nakatingin ako sa mga mata niya, nalaman kong handa na akong maniwala na may pagkakataon pa rin akong maging masaya. Mabilis na lumipas sa mga buwan matapos ang mga nangyari kila Doña Marta at sa pagdukot kay Miko. Matapos ang gabing nagkaroon kami ng lakas ng loob ni Abigail na aminin ang tunay naming nararamdaman para sa isa't isa. Mas naging payapa ang buhay sa loob ng mansyon. Wala nang mga lihim na kailangang itago at wala na ring mga salitang kailangang pigilan. Nagkaroon ako ng dahilan para umuwi ng maaga mula sa trabaho at mas pinili kong gugulin ang oras ko kasama sila Abigail at Miko kaysa manatili sa opisina hanggang hating gabi. Marami pa ring trabaho sa kumpanya at marami pa ring responsibilidad na kailangang asikasuhin araw-araw. Pero iba ng pakiramdam ko kumpara noon. Dati, ang mansyon ay isa lamang malaking bahay na tinutulugan ko pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Ngayon tahanan na talaga ang tingin ko rito dahil may mga taong naghihintay sa pag-uwi ko. Isang gabi habang naghahapunan kami, napansin kong halos hindi gumagalaw si Abigail ng pagkain niya. Karaniwan kasi masigla siyang nakikipagkwentuhan kay Miko. Pero nang gabing yun tila matamlay siya at ilang beses pang napahawak sa noo niya. Ayos ka lang ba? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Tumango naman siya agad. Ayos lang ako, siguro napagod lang ako. Napatingin si Miko sa kanya. Ate, kanina ka pa nga tahimik Hindi ka rin sumama sa akin sa hardin pagkatapos ng tanghalian. Napangiti si Abigail. Pagod lang talaga ako. Hindi ko na yun pinilit pa pero sa mga sumunod na araw, napansin kong madali siyang mapagod at mas madalas ding nakahiga sa silid kapag wala siyang ginagawa. Isang umaga, nagpa siya kung samahan siya sa doktor. Nung una tumanggi pa siya at sinabing baka simpleng pagod lamang yun pero nagpumilit ako. Abigail, wala namang mawawala kung magpapatingin tayo. Mas mabuti nang sigurado kaysa hulaan natin kung anong dahilan. Napabuntong hininga siya. Kapag wala akong sakit, aasarin kita buong linggo. Handa akong tanggapin ang parusang yan. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, pinaupo kami ng doktor sa kanyang opisina. Tahimik akong naghihintay habang binabasa nito ang resulta. Pagkatapos nito ay ngumiti ito sa amin. Congratulations! Napakunot noo si Abigail. Bakit po? Napangiti pa lalo ang doktor. Dahil buntis ka na. Ilang segundo akong nakatitig lamang sa kanya. Pakiramdam ko hindi agad pumasok sa isip ko ang narinig ko. Pagkatapos ay napalingon ako kay Abigail. Ganito rin ang reaksyon niya. Mukha siyang natulala habang paulit-ulit na pinoproseso ang sinabi ng doktor. Totoo po ba to, Dok? Talagang buntis na ako?
Tanong niya. Tumango ang doktor. Oo, at base sa resulta maayos naman ang lagay ng baby. Hindi ko nabalayang napapangiti na pala ako. Paglabas namin ng ospital, ilang minuto kaming tahimik na nakaupo sa loob ng sasakyan. Ako ang unang nagsalita. May baby na tayo, sa wakas. Natawa si Abigail. Kanina mo pa yan sinasabi. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala Sobrang saya ko talaga. Masayang sabi ko bago ko siya hinalikan sa noo. Napangiti siya bago hinaplos ang tiyan niya. May baby na tayo. Mas lalo siyang natawa. Vincent, kung sasabihin mo pa yan ng 10 beses, bahala ka na dyan. Para ka ng sirang plaka. Sa buong buhay ko, yun marahil ang isa sa pinakamasayang araw na naranasan ko. Pero habang lumilipas sa mga linggo, napansin kong ibang nararamdaman ko kumpara sa inaakala kong nararamdaman ko noon. Nung unang makilala ko si Abigail, gusto ko lamang magkaroon ng anak. Pero dahil mahal ko na siya, hindi na siya simpleng magiging ina ng anak ko. Siyang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Dahil doon, nagsimula akong magplano. Ayoko ng engrandeng kasal na puno ng media at mga taong hindi naman talaga malapit sa amin. Mas gusto kong isang simpleng selebrasyon kasama lang ang mga taong mahalaga sa amin. Isang gabi habang nasa veranda kami at pinanonood ang paglubog ng araw, nagpa siya kong sabihin na sa kanya ang plano ko. May gusto sana akong itanong. Napatingin siya sa akin. At ano naman yon? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Pakakasalan mo ba ako? Handa ka bang makasama ako habang buhay? Ilang segundo siyang napatitig lamang sa akin. Pagkatapos ay natawa siya. Oo, pakakasalan kita. Naluluha niyang sagot. Naluha na rin ako't agad siyang siniil ng halik. Makalipas ang ilang linggo, ginanap ang kasal namin sa isang pribadong garden venue sa Tagaytay. Walang daang-daang bisita at wala ring mahabang listahan ng mga taong kailangan naming imbitahan. Tanging pamilya, malalapit na kaibigan, at mga taong naging bahagi ng buhay namin ang naroroon. Habang naghihintay ako sa harapan ng altar, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Naalala ko ang mga taong nawala. Naalala ko mga panahong pinaniwala ko ang sarili ko na hindi na ako muling magmamahal. At naalala ko rin ang unang araw na dumating si Abigail sa mansyon. Kung may nagsabi sa akin noon na siyang magiging asawa ko balang araw, malamang hindi ako maniniwala. Nang bumukas ang pinto ng garden venue at makita ko siyang naglalakad papunta sa akin, pakiramdam ko biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Napakaganda niya. Sa gilid naman ay naroroon si Miko na siyang may hawak ng mga singsing. Nung una, pilit niyang pinipigilan ang sarili niya. Pero nang magsimula ng seremonya, nakita kong pinupunasan niya na ang mga mata niya. Natapos ang kasal namin ng masaya at payapa. Pagdating namin sa reception, sinalubong kami ng palakpakan at sigawan. Nagtinginan kami ni Abigail sabay tawa. Ilang sandali pa'y nasolo na namin ang isa't isa. Hinawakan ko ang kamay niya at saka ito hinalikan. Mahal na mahal kita, Abigail. Mahal na mahal din kita, Vincent. Habang nakatingin ako kila Abigail, napagtanto kong iyon ang bagay na matagal kong hinahanap sa buhay. Hindi pera at hindi tagapagmana, kung hindi isang pamilya. Sa wakas, natutunan kong ngumiti ng walang takot at walang pag-aalinlangan. Hindi dahil magkakaroon na ako ng anak, at hindi dahil may magmamana ng lahat ng pinaghirapan ko. Kung hindi sa wakas, natagpuan ko ang babaeng nagpatunay na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa pagkawala. At natagpuan ko rin ang tahanang matagal ko nang hinahanap ng hindi ko inaasahan. Wakas!